Sa Daniel sa chapter 12 verses 1 to 4, ang sabi ng salita ng Panginoon, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masumpungang nakasulat sa aklat. Mahalaga sa atin, mga kapatid, yung matiyak talaga natin na yung ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Kasi yung mga taong nakatala sa aklat ng buhay, sila po ang makakatanggap ng tulong ng Diyos. Ito yung sinasabi ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Sa verse 1, sabi diyan, at maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay. Dapat talaga tayo ay nakalista tayong nakatala ang ating pangalan doon sa mga taong tutulungan ng Diyos, sa mga taong sasamahan ng Diyos, sa mga taong aalalayan ng Panginoon. Yun ang kailangan nating matiyak, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Panginoon, yung po kasing kabagabagan, yung pong tribulation, hindi natin kaya yan sa ating sarili. Hindi natin po malalampasan, hindi po natin mapapagtagumpayan, maliban na tayo ay tulungan ng Diyos. Ang sabi nga dito sa kanyang salita, o mga kapatid, sa verse 1, at sa panahong yaon, yung salitang sa panahong yaan, mga kapatid, yan po yung panahon ng kabagabagan. Yun po yung huling panahon na sinasabi diyan sa salita ng Panginoon, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel. Makikita natin yung intervention, makikita natin yung tulong ng Diyos. Kaya sabi diyan sa kanyang salita, sa dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng iyong bayan, at ang iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman, mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas. Naalala ko yung sinabi ni Paul, mga kapatid, sa 2 Corinthians sa chapter 12. Ang sabi niya, pagka siya'y mahina, siya ay malakas. Sa panahon na iyan, mga kapatid, ng matinding kabagabagan, ang ating pong kalagayan ay mahina tayo. Sa ibang salita, wala po sapat na lakas tayo para ma-cook up natin. Wala tayong sapat na kalakasan para makayanan natin at malampasan na natin yan. Pero naandoon ang tulong ng Diyos. Pakikita natin, naandoon po ang tulong ng Diyos. Basahin nga po natin, mga kapatid. Isa rin po ito sa magbibigay sa atin ng inspirasyon, lakas ng loob, sa aklat po ng 2 Corinthians. Basahin po natin. Yung paghahanda, mga kapatid, sa atin, yung nakikita po ng Panginoon sa ating pagsisikap na paghahanda, ang Panginoon ay tutulungan tayo. Sabi ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians sa chapter 12, basahin po natin sa salita ng Diyos sa verses 9 and 10. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan at mga pagkaapi at mga pangangailangan at mga pagkausik sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako ay malakas. Kaya kung papansinin natin, napakatindi ng kararanasan natin sa huling panahon. Pero mga kapatid, naandun ang tulong ng Panginoon. Iyakin lang po natin, siguraduhin lang natin, tayo ay nakatala, nakasulat tayo sa aklat ng buhay. Balikan ko pa yun, mga kapatid. Napakaganda po ng verses na yan. Kasi yan po yung mangyayari sa huling panahon. Ito, sa verse 2. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ang magigising. Ito yung sinasabi natin kanina sa rapture. At ang iba'y sa walang hanggang buhay, ang iba'y sa kahiliyan at sa walang hanggang kapahamakan. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Sa aklat ng Mateo sa chapter 25, yung mga mangmang, mga kapatid, namamatay ang kanilang mga ilawan. Pero ang mga pantas, ang sabi ng salita po ng Panginoon, sabi diyan sa kanyang salita sa verse 3, silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Sa ibang salita,
kahit hating gabi. Sa aklat ng Mateo sa chapter 25, mga kapatid, ng hating gabi biglang may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Mga kapatid, yung hating gabi yan, yun po yung matinding kapighatian. Yan po yung matinding kahirapan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero yung liwanag, yung salita po ng Panginoon ay sa atin. Ang sabi diyan sa salita ng Diyos, ito sa verse 4, ang gusto kong ipunto. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo, paparuot pa rito, ang kaalaman ay lalago. Sa pagdating ng mga panahon na yan, dapat ang ating karunungan sa Panginoon ay hindi po bubulusok, hindi babagsak, kundi dapat ang ating karunungan ay lalago. Bakit kinakailangan lumago ang ating karunungan? Kasi ibubuhos ni Satanas ang kanyang buong persa, ang kanyang atake. Pag hindi natin, mga kapatid, nagawa ito na ang ating karunungan ay ating mapalago, napaka-mapanganib po nito sa ating pong kaluluwa. Sabi nga ng salita ng Panginoon, pati ang hirang ay pwedeng mailigaw. Kahit tayo ay nakasulat na sa aklat ng buhay, pwede pa rin mabura, pwede pa rin maalis. Si Moises, mga kapatid, itinaya niya ang kanyang kaligtasan alang-alang sa bayan ng Diyos. So makikita natin yung concern ni Moises. Pero ang sabi ng Panginoon, mayroon tayong individual na account sa Diyos. Amen. Tabay narinig natin kanina. Hindi natin ito pwedeng i-asa sa iba. Kaya anong sabi ng Panginoon? Ang nagkakasala ang aking buburahin at aalisin sa aklat ng buhay. Kaya kinakailangan lumago ang ating karunungan. Ang isang instruction po ng Diyos sa atin ito, basahin natin, karugtong po ito na sinabi ni Persani. Sa aklat ng Genesis sa chapter 6, sa verse 21 and 22, sabi ng salita ng Panginoon, at magbaon ka ng lahat ng pagkain. Kinakailangan natin may baon tayong pagkain. Gumawa nga tayo ng daong, pero wala tayong pagkain. Pero mga kapatid, kailangan po natin gumawa ng daong, pero hindi sapat na gumawa na tayo ng daong, kinakailangan may sapat tayong pagkain espiritual. Sabi ng salita ng Panginoon sa verse 21, at magbaong ka ng lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain. Mayroon po, mga kapatid, iba't ibang klaseng pagkain. Ano po? Kailangan po natin may baong tayong pagkain espiritual. Kasi sinabi ko kanina, mga kapatid, isang araw, ihihinto po ang pag-aaral, ihihinto po ang pagtuturo, ipapahinto ang fellowship, ipapahinto ang pagtitipon sa salita ng Panginoon. Pero kung dumating ang panahon na yan, mga kapatid, sana mayroon na tayong sapat na nakaimbak na pagkain espiritual. Sabi dito sa salita ng Panginoon, at magbaong ka ng lahat ng pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Yung ating pagkain, tapos yung pagkain din ng ating pamilya. Kagaya ni Noe. Naligtas siya pati ang kanyang sambahayan dahil nakapag-imbak siya ng pagkain espiritual. Yun dapat ang magawa po natin, mga kapatid. Mag-imbak tayo ng pagkain natin at pagkain ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya. Sabi ng salita po ng Panginoon, sa verse 22, gayon na ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ginawa niya. So sa atin, gumawa tayo ng daong, pero hindi sapat na tayo po ay may daong, dapat ay may sapat tayong pagkain espiritual. Bakit? Kinakailangan natin ng sapat na pagkain espiritual. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Bakit kinakailangan na tayo ay magkaroon ng sapat na pagkain espiritual? Dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya pong salita. Ang sabi dito sa salita po ng ating Panginoon, upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Si Satanas tuso. Pag sinabing tuso, mga kapatid, alam niya kung paano niya tayo pababagsakin. Binabantayan tayo ni Satanas, mga kapatid, araw at gabi. Alam niya, mga kapatid, ang tempo kung kailan niya tayo pababagsakin. Naalala ko po, mga kapatid, itong Troy.
Hindi lang po ito basta pelikula, kundi ito ay true story. Ano po? Yung Troy, mga kapatid, unconquerable. Hindi po siya kayang mapagtagumpayan. Napakarami pong sundalo, kasama po ni Achilles sa napakatapang at napakahusay na mandirigma. Hindi po nila mapasok ang Troy dahil nakasave po, mga kapatid, ang Troy. Lamang, mga kapatid, napakadalino ng kaaway. In-infiltrate niya. Amen. Kasi ang mga kapatid, yung mga Trojan, naniniwala sila sa kabayo. Kaya kung papansin natin, yung Trojan horse, doon ipinasok, mga kapatid, ang mga spy. At doon po, mga kapatid, na-infiltrate ang Troy. At napahamak po ang lahat ng Trojan. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa atin, kung tayo ay kukulangin din ng karunungan, pagkain espiritual, sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, malalamangan tayo ni Satanas. Ano yung salitang malalamangan? Maiisahan tayo ni Satanas. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, buklatin nga natin ito sa verse 11. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Papaanong paraan? Sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. Mayroon po, mga kapatid, dalang ang diablo. Sa ibang salita, mga kapatid, ang tawag po sa Biblia, sa aklat ng Ephesians sa chapter 6, ay nagniningas na suligi na masama. Ang tawag pa, mga kapatid, mga fiery dart. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Dapat alam po natin pari-pariho ito. Sa aklat ng Ephesians, basahin natin sa aklat ng Ephesians sa chapter 6, mga kapatid. Isinasabi ni Paul, sapagkat hindi kami hangal sa kanyang lalang. Dito sa aklat ng Ephesians sa chapter 6, ganito ang sinasabi na salita po ng Panginoon, mga kapatid, sa verse 16. Ang sabi sa salita po ng Panginoon, sa kanyang salita, bukod dito'y taglay ninyo ang kalasab ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas na suligi ng masama. Anong ibig sabihin sa lahat? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, mga kapatid, ang kanyang suligi. Marami siyang suligi, marami siyang paraan. Pag hindi niya tayo, mga kapatid, nakuha sa malumanay, kukunan niya tayo sa mahigpit na paraan. Naalala ko, mga kapatid, si Job, anong ginawa ni Satanas? Kinuha, mga kapatid, yung material. Nung kaya ni Satanas, mga kapatid, yung kanyang material, yung kanyang mahal sa buhay, sinubukan siya sa kanyang sarili. So, ganun din tayo, mga kapatid, susubukan tayo. Pero, ang sabi ng salita po ng Panginoon, kung tayo po ay may sapat na baong pagkain espiritual, na pagkain natin at ng ating pong mga kapatiran, ng ating mga kasambahay, ang sabi po ng salita ng Diyos, malalampasan natin, mapapagtagumpayan natin. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, mayroon tayong ipampapatay sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Alam po natin, mga kapatid, napakatalino ni Satanas. Sabi ng aklat ng Peter sa chapter 5, verse 8, binabantayan niya tayo 24 hours a day. Kung papaano, mga kapatid, si Satanas ay nagtatrabaho ng 24 hours, dapat gawin po natin din ang ganun. Kaya sabi ng salita ng Panginoon na siyang ipampapatay natin sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Mga kapatid, sa huli pong panahon, mas matindi ang atake ni Satanas. Bakit po? Dahil sa aklat po ng Revelation sa chapter 12, alam po ni Satanas, kaunti na lang ang panahon. Pero salamat sa Panginoon, may intervention, may tulong po ang Panginoon. Nasabi ng salita ng Panginoon, at tatayo si Anghel Miguel para sa ating ikabubuti. May gagamitin ng Diyos, may instrumento ang Diyos na gagamitin para tayo po ay tulungan. Unang kanyang salita, pangalawa, Espiritu Santo. Pangatlo, yung mga unseen persons. Ibang salita, yung mga angels of God. Totoo ang angels of God. Kaya sa salita po ng Panginoon, siya po ay tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Yung isang karanasan ko, hindi ko malimutan yon, nang ako'y nag-pray sa Panginoon. Sabi ko, wala pa namang cellphone nun. Ang cellphone nun, mga kapatid, yung nilipad pa. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko umalis kasi lilipat ako sa Ayala noon, lilipat ako ng amo ko. Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, gisingin mo ako ng alas 5, kailangan ko magising ng alas 5 para makaalis ako ng umaga. Mga kapatid, eksakto alas 5, ginising ako ng anghel ng Panginoon.
Sabi sa akin, ramdam ko sa aking hita, Brother Henry, alas 5 na. Eksakto mga kapatid, pagtingin ko sa wall clock, alas 5 po. So may angels of God. Mayroong ang kinakanta yung ating isang kapatiran, mayroong anghel na sa'yo'y nagbabantay. Ang salita po ng Panginoon, yun ang pangako ng Panginoon, I am with you always, even to the end of the age. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sasamahan tayo ng Panginoon. Basta ang gagawin natin, ang bahagi natin, magpakadunong tayo, sabi ng salita ng Diyos, at lalago ang kaalaman at karunungan. Palaguin natin, mga kapatid, ang ating karunungan at kaalaman sa salita po ng Panginoon. Basahin ko yung ating Bible reading kanina. Sa salita po ng Panginoon. Sa aklat, mga kapatid, mahirap makapaghanda kung tayo po, mga kapatid, ay kulang sa karunungan at kaalaman. Sabi sa salita ng Diyos, pakikita natin instruction ng angel of God kay Noe, mga kapatid, very precise. Ibang salita, eksakto. Brother, Andrew, yung sukat. Ang paggagawa kasi, mga kapatid, noon po, mga kapatid, na daong ay may eksaktong sukat. Ganun din. May eksaktong aral na dapat natin ma-absorb. May eksaktong aral dapat biblical. Kaya sa salita ng Diyos, pakikita natin dito, ang salita po ng Panginoon, basahin natin ang salita po ng Diyos sa aklat ng Proverbs 16:20, siyang nag-iingat ng salita ay nakakasumpong ng mabuti. Kung iingatan natin yung salita po ng Panginoon, pagkain, espiritual, mga kapatid, ang masusumpungan natin, hindi po masama. Sabi niya, ang nag-iingat ng utos, nag-iingat ng salita ay nakakasumpong ng mabuti, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait, at ang katamisan ng labi ay nagdaragdag ng katotohan. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay. Dapat na uunawaan natin, dapat na iintindihan natin ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Pagkatapos ni Deweng, pagpaunawaan ng Diyos. Alam ko, mga kapatid, na uunawaan natin. Lamang kulang tayo pa sa panahon at oras. Yung sinasabi kanina, kailangan natin ng sapat na panahon. Alam niyo po, mga kapatid, yan pong paggawa ng daong, hindi lang 1 taon yan. Ano po, halos inabot kulang-kulang 100 taon yan. Hindi po, mga kapatid, madaling gawin yan, daong na yan, na mano-mano ang ginawa nila. Pero hindi pa natatapos yun. Nagawa na nila, nag-imbak pa sila ng pagkain. Pagka yung mga kapatid ay pumasok sa tribulation, wala na pong magpapakain sa atin, wala na pong magpapaalala sa atin, wala na pong mananaway sa atin. Sana mayroon na tayong kakayanan na encourage natin yung ating sarili. Hindi na natin kailangan ng iba. Dahil kung tayo ay aasa sa iba, wala na pong gagamitin ng Panginoong pagkain na ating na-absorb, mga kapatid, sa panahon ng kapayapaan. Naalala ko yung Genesis chapter 41. Naintindihan ni Paraon, magkakaroon ng 7 years na kasaganaan, at pagkatapos ng 7 years na kasaganaan ay 7 years na kahirapan. Ano ang sinabi ng lingkod ng Panginoon na si Jose? Ipunin ang pagkain at iimbang at ihanda sa malaking kapighatian. Yun ang kailangan natin gawin. Meron tayong sapat na pagkain. Kaya nga, naisip ko, mga kapatid, lahat tayo dapat nakaka-absorb. Kaya i-adjust natin, from 7:30, mga kapatid, 7:30, from 8:30 to 7:30 tayo mag-uumpisa hanggang alas 12, hanggang alas 12:30, para lahat ay maka-absorb. Kasi kung di natin gagawin ito, mga kapatid, yung makaka-absorb lang ay yung talagang magtitiis, magsisikap, ay hindi lahat ng tao mayroong initiative, hindi lahat ng tao mayroong voluntaryo, may kusa. Kailangan yung tao, pilit mo sila. Basahin natin ang salita ng Diyos. Dito sa salita ng Diyos sa aklat, mga kapatid, ng Luke sa chapter 14, iniutos sa atin ng Panginoon, bagamat yung iba magre-react, napakaaga naman ng 7:30, nag-usap na kanina, baka yung iba tulog pa ng 7:30. Pero kailangan natin gawin, mga kapatid. Kasi kung hindi natin gagawin, hindi po makaka-absorb ng aral ang marami. Ilan lang po, mga kapatid, ang magsisisi. Sabi po natin sa aklat ng Luke sa chapter 14, kailangan pilitin natin. Lahat tayo ay magpilit. Kasi gusto po natin, mga kapatid, na tayo po ay
maligtas. Kasi sa panahon na yan, kung wala po tayo mga kapatid, na sapat na lakas, magpapaanod na lang tayo, mapapadpad tayo. Amen. Lalo sa lakas ng karig, sa lakas ng agos mga kapatid, wala tayong sapat na lakas, wala tayong sapat na karunungan, magpapaanod na lang tayo, madadala na lang tayo. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat mga kapatid, ng gawa sa chapter 27, I think verse 15. Nagpapadpad na lang po si Paul nang hindi na sila makasalungan. Sige na nga, apoy kung apoy. Mga kapatid, hindi ganun. Kailangan natin ng sapat na aral po ng Panginoon. Basahin po natin ang Luke sa chapter 14. Ganito ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Ang sabi po dito sa kanyang salita, mga kapatid, sa aklat, mga kapatid, ng verse 17. Pagkatapos po nito, isang verse na lang, mananalangin na tayo. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng bagay ay nahahanda na. At silang lahat ay parang iisang nagpasimulang mga dahilan. At sa kanila'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid, kinakailangan akong umalis. At tingnan, ipinamamahali ko sa iyo na pagpaumanhan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamahali ko sa iyo na pagpaumanhan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya hindi ako makakaparoon. Dumating ang alipin at isinaysay sa kanyang ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon na magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan. Ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo sila. Murito ang mga duka, ang mga pingkaw, ang mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, gaymay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok. Hindi lang pagbumula doon sa tao mismo. Mayroong gagamitin ang Panginoon para pilitin yung tao. Kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, tatayo si Angel Miguel para tayo po ay tulungan, para tayo itulak, para po tayo po ay kaladkalin. Naalala ko po, sinod, nang siya po ay nagtatagal, kinaladkad na sila ng Angel ng Panginoon. Yun ang gagawin ng Diyos sa atin. Tutulungan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Basta wag lang tayo magkulang ng aral. Kasi pag tayo po ay nagkulang ng aral, hindi natin maiintindihan. Magagalit tayo, magtatampo tayo, magre-rebelde tayo, magre-react tayo. Yun ang mangyayari sa atin. Huwag sanang magkulang tayo ng baon sa ating buhay espiritual. Baonin natin, mga kapatid, babaon natin hanggang tayo po ay makaharap sa harapan ng Panginoon. Last verses po ito, mga kapatid. Basahin po natin Revelation sa chapter 22, 11 hanggang 14. Ito yung kailangan po natin gawin. Revelation sa chapter 22, verse 11 hanggang 14 sa salita ng ating Panginoon ay ganito ang sinasabi po ng apostol na si Juan. Ang sabi diyan, itaas natin mga kapatid sa verse 10. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Ito ay sa kawakasan. Ang sabi ng verse 11, ang ligo ay magpapakaligo pa, ang marumi ay magpapakarumi pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, ang banal ay magpapakabanal pa. Imagine, banal na, magpapakabanal pa. Matuwid na, magpapakatuwid pa. Malinis na, magpapakalinis pa. Yun sana ang magawa natin. Huwag yung opposite. Yung masama, lalong sasama. Yung marumi, lalong magpapakarumi. Yung liko, lalong magiging liko. Mga kapatid, mangyayari lang iyon kung hindi sasapat ang aral na na-absorb ng ating kaluluwa. Pero kung may sapat na aral, mga kapatid, na siya pupukong sa atin, tutulong sa atin, gagawin sa atin, magagawa po natin ito. Sa verse 12,
Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Si Kristo, mga kapatid, ang simula at siya rin ang wakas. Sana nagsimula tayo sa Panginoon, sana matapos din tayo sa Panginoon. Mga kapatid, yun ang mahalagang paggawa ng bawat isa sa atin. Sabi ni Kristo, I am the Alpha and Omega, the beginning and the last. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. And then, verse 14, mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang silang magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Mapapalad ang naghuhugas ng mga damit. Dapat yung ating pong damit, mga kapatid, si Kristo, ibihis natin si Kristo sa Galatians chapter 3 verse 27, lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang naghuhugas ng nilinis ng kanyang damit upang makapasok. Naalala ko, dyan sa parable of the wedding banquet sa ating binasa, sa Luke chapter 14, pinilit lahat na pumasok para magulo. Paglabas ng hari, ang sabi doon sa salita ng Diyos, may nakita siyang hindi nakadamit, kasalan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ano pumasok ka dito, kaibigan, na hindi ka nakadamit, kasalan? At ang sagot sa salita ng Diyos, at siya'y naunit. Mga kapatid, kinakailangan na tayo po ay pare-pareho maghugas ng ating mga damit upang tayo ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun ang paghahanda natin. Sana, makaharap tayo sa Panginoon na walang patik, walang dungis, at ang sabi nga sa walang kapintasan. Ngayon, ang dami nating kapintasan. Ang dami nating kulubot. Kaya nga, mga kapatid, yung kulubot, pinaplansya. Yung mga kulubot natin ay dinadaan sa salita ng Panginoon, dinadaan po sa mga matitinding aral ng Panginoon, matitigas na aral ng Panginoon, sa maiilit po nating karasan para tayo po ay mapinis panala. Iba salita, tayo ay makaharap sa Panginoon na mayroon po katiyakan ng kalikasan. Ibo po tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, nakatapos kami sa aming pagkinig, nakatapos kami sa aming pag-aaral. Napakalayo pa namin sa nararapat. Panginoon, ang dami pa namin mga kumpunihin, ayusin, Panginoon, bago po dumating yung nawa, Panginoon, yung dumating yung aming pisikal na kamatayan, bago po dumating yung coming ng aming Panginoon sa Kristo, at bago nawa po kami, Panginoon, na kami po ay humarap sa iyong hukuman. Sana po, Panginoon, kagaya ng sinasabi sa iyong salita, magkaroon na kami ng kapayapaan sa iyo. Dahil kung dumating kami, na kami ay dalhin sa hukuman na wala kaming kapayapaan sa iyo, pagbabayaran namin ang lahat ng aming mga pagkakasala. Panginoon, dalangin namin sa iyong aral na aming naiintindihan, nauunawaan, kayo po ang tumulong, gumabay sa bawat isa sa amin. Sa iyo po, Panginoon, ng aming pagpupuri. Lord, salamat po. Sa iyo po ang aming pong pagpupuri. Sa iyo po ang aming pagpapasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Tayo po natin magsabi ng Amen.